Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito at ito yung katanungan kung bakit nakarating si Digong sa ICC sa Netherlands, The Hague. Bakit nga ba? Ano ang nagtulak? Ano ang mga factors? Bakit nga ba nakarating siya doon? At atin muna balikan ang kanyang umpisa sa kanyang kasikatan para magunita natin. Okay, so ito, nakita niyo ba to? Ayan, oh. Ito yung panahon kung saan mayor pa siya at laging binabandira yung kanyang mga baril. Okay, at sa Davao siya ay kinakatakutan daw dahil meron siyang grupong DDS. Okay, at pinapakita palagi na maraming baril. So ito yung umpisa ng kasikatan ni Digong nang magiging presidente na siya. At ang modelo sa Davao na tukhang ay dinala niya sa Metro Manila at buong Pilipinas. Ito na yung tinatawag na tukhang. Na ito yung rason kung bakit nakarating si Digong. Sinundo siya ng eroplano ng ICC at dinala sa The Hague para sa gawing trial of the century. Ito yung crime against humanity. So ito yung kampanya bago siya naging presidente. Ako rin ay bumuto kay Digong dahil nga nakikita ko na the man of iron will and iron hand, iron fist. Baka malipol ang mga drug addict. Pero sa kalaunan ay nagkamali dahil nga pati mga inosente, mga bata, asawa, tatay, kapatid ng mga hinahanap na suspitsado ay isinama na rin sa pagtukhang. Kaya nagkamali. So ito, ayan, so sikat na sikat talaga. Oh, yun yung sinabi niya na until the last drug lord ay hindi siya titigil. Ngayon ang ginawa ni Digong nagpagkamayan siya sa lahat ng kalaban ng gobyerno katulad ni Normie Suarez at iba pa. And then sa China ay nag-align din siya doon at sabi niya magiging tuwid ang takbo ng Pilipinas kapag makipag-align tayo sa China. Ay nako. Kaya doon nasingitan tayo ng China dahil nga nakipagsundo si Digong sa tinatawag na the Gentleman's Agreement. Ano kayang meron sa Gentleman's Agreement, no? Bakit kaya napakasikreto nun at hindi nabunyag kung ano man yun? Merong kasulatan daw yun sa China na pinirmahan daw ni Digong. Ang sabi ng iba ay baka na iyon na yung kukunin ng China ang kaislahan, mga isla sa Spratlys. O patuloy tayo. Ito'y video courtesy nga pala ng ABS-CBN. Ayun, so ito nga yung sabi ni ng attorney na si Santa Maria na ang pagkakamali ng Pilipinas. Mr. Obama, At sinabi rin ito ni Andres Reyes, ang pagkakamali ng Pilipinas ay ang pagpatalsik natin o pag-ousted natin ng mga base militar ng Amerikano. Dahil sa panahon na yun ay nakapasok na ang China dahan-dahan. At pagdating ni Digong ay nagiging matapang na ang China at yun na nga, nakapag-construct na sila ng mga base militar sa Spratlys na walang pumipigil dahil nga si Digong ay talagang malapit at kaibigan sa China. Ayan. So yan ang hindi maganda sa pagkipagkaibigan sa China dahil nga sabi ni Judge Andres Reyes ay China is an evil empire. Yun ang sabi ni Andres Reyes. So dito na, ito na ito na yung hanapin nga natin yung nagipagkumustahan si Digong kay Xi Jinping.
So yan na, ito na yung epekto kagad To sa replace mga us kalye, sa anything mga eskinita, araw-araw, simple as that. gabi-gabi ay mayroong mga natutukhang. Noong una, karamihan ay mga talagang mga drug personality, pero sa kalaunan ay mga inosente na mga mukhang addict lang Tapos pinagbabaril para sa bounty. Bawat ulo kasi niyan, pinakamababa ay 5,000 pesos. At ayon sa dinig ko ay galing ng China yung pera na pinambayad doon. Kasi kapag nakabaril ang kapulisan ng malaking pangalan, ay aabot sa 1 million ang reward Kaya nagiging bounty hunting ito. Bounty hunting. Okay, so dito nagipagkamayan na naman si Digong kay Vladimir Putin kasi plano ni Digong noon, nababasa naman natin yan sa mga balita, na magiging triad ang Pilipinas sa Russia, China at Pilipinas. Yan yung triad of the world, the other side, di ba? Yun ang pangkontra sa Amerika Parang triangle. Paano naman yung si Kim Jong-un? Nakatriad ng China at Russia, di ba? Hindi naman siguro papayag si si Kim Jong-un, di ba? Mga kababayan. O ito, grabe. Sikat si Digong At paborito si Digong ni Putin dahil nga sa tukhang man of fist, iron fist. Yun ang tawag sa kanya kamay na bakal. That was the time I said, this cannot be done. So yan. Ang totoo niyan, ang una talagang lumipol sa mga ISIS diyan sa Mindanao That was the time I said, ay si Iraq, this di ba? cannot be done. Pangalawa na si Digong diyan At dito rin nagipagkamustahan siya kay Donald Trump. Okay, so parang si Digong Parang hindi niya gusto si Donald Trump, kaya doon siya sa China. At kung hindi si Donald Trump ang nagiging presidente, sigurado na marami ng islang nakukuha diyan sa WPS. Kasi si Donald Trump ay anti-China talaga yan. Kaya takot ang China na umatake diyan sa WPS. So ito na ang malaking pagkakamali ni Digong, itong pagkabaril sa isang inosenteng bata na mabait na scholar. Kaya kahit hindi ka mag-anak ng batang ito ay sumama na sa rally for justice for Kian and for all. Silipin natin ang video. Ayan, so ito, umpisa na sa tukhang, kahit sino, inuhuli, basta nasa listahan, tinatawag na narco-list. Pero ang iba dyan ay hindi pa rin hindi totoong mga related sa drugs. Ang iba dyan ay kalaban sa politika. So ito na yung eksena na nagipag-align si Digong sa China. Merong meeting dito kay Xi Jinping Ito yun Ayun, so masayang masaya si Xi Jinping sa sinabi ni Digong na nasa daang matuwid daw ang Pilipinas. Ayan, masaya si Xi Jinping. Nasa daang matuwid daw ang Pilipinas kapag nagipag-alyansa ito sa China at patalsigin ng Amerika. Yan yung sinabi ni Andres Reyes, Justice Andres Reyes, na malaking pagkakamali ng Pilipinas ang patalsigin ng Amerika. Kasi makakapasok na, wala nang kakatakutan ng China
at makapasok sila ng malaya diyan sa WPS. Kaya yan nga yung nangyari ngayon. Okay, so patuloy tayo dito sa mga ano ni Digong. Paano nga ba nakarating si Digong sa Dahig? Bago yan, ay ito muna, COVID-19. Oh, ang ginawa ni Digong ay nagpaturok siya ng Sinovac or itong Chinese-made na vaccine para doon tayo kukuha sa China. 52 billion pesos ang ginastos ng DOH. Kinuha ni Digong yon, binigay kay Bongo. Si Bongo ang nag-facilitate ng pagbili ng COVID vaccine worth 52 billion. Ang sabi ni Digong noon, libre yon, bigay ng China dahil kaibigan natin. Ang totoo pala binili. 52 billion ang budget, pero alam naman natin na mura lang yung Sinovac na yan. Tubig lang yan eh. Doon nga sa Mexico, na-discover ng Sinovac ay tubig lamang. Kaya siguro, out of 52 billion, 2 billion yung binili at 50 billion yung naiwan. Saan kaya napunta yon? Kayo nang bahala mag-isip nun, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa video. Palakpakan sila oh. Dahil sa video na yan, dahil sa video na yon ay bumili tayo ng Sinovac. Dahil sinubok ni Digong eh. Ang totoo niyan ay pwedeng yung tinuro kay Digong ay Pfizer. Di ba? Wala namang nakakaalam doon kung palitan yung laman ng vaccine. Tanggalin yung Sinovac na tubig lamang at lagyan ng Pfizer, which is made in America. So ito yung panahon na magkaibigan pa si Digong at PBBM. Oh, ayan, oh. Si PBBM sumusuporta kay Digong. Si Digong naman ay sumusuporta kay PBBM as a Vice President. Talsik si ano eh, si Cayetano Tuco. Ambisyoso talaga si Cayetano, gusto magiging vice eh. Okay, kaya dito magkaibigan pang dalawa. Ayan, kumustahan pa. Pero nang maging presidente na si PBBM ay biglang nagbago, 'di ba? Nagbago ang trato ni Digong kay PBBM. Nagumpisa ng pagmurahin nila ito, minumura, at hindi lang 'yan. Hindi lang minumura kundi gumagawa pa sila ng mga video katulad ng yung pulburon video ni Harry Roque. Okay, so ito yung session sa Kongreso na tinuturo ni Digong. Si Bato de la Rosa na isang tinatawag na death squad daw leader. Death squad leader si kaya maraming natatawa si Bato de la Rosa, which is totoo naman. Ako ang makulong. Order ko talaga sa kanila. Tumawag ng baril. Patayin mo na. Ako ang managot. At ako ang makulong. Ayun, so mismo inamin ni Digong na siya yung nag-utos Ang order ko at talaga sa kanila. siya yung managot Tumawag ng baril. na walang makulong na isang Patayin pulis. mo na para Kasi siya yung nag-utos. Ngayon nangyari na nga na siya na yung mananagot doon sa Dahig. Pero mukhang nagbagong isip niya eh. Parang gusto niya pang makawala sa Dahig eh. Gusto niyang umuwi eh. Wala kasing pagsisising nahuhuli. Nangunguna, kundi ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Diba? Ito rin yung eksena na ano eh. Tingnan natin yung si Bato de la Rosa ay tinuturo ni Digong. Ito na oh. Tinuturo ni Digong si de la Rosa dito eh. Isang senador. Yan nagtakaupo niya si Senator de la Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling yung isang senador. Yan nagtakaupo niya si Senator de la Rosa. Okay. Death squad Yun, rin yan. so akseptado talaga ni Because na they death were squad nga police leader, directors Si Bato parang handling matutunaw doon eh. the, Sa ano na yun, di ba? controlling Sa kanila crimes Digong in the mismo doon city sa for detention. witness eh.
Okay, so ito na yung pag-aresto kay Digong sa airport. Ito na yun, no? Atin na panoorin muli. On the basis of detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Okay, so kini-question na ngayon ni Digong kay General Torre. Ano ang kasalanan niya? On the basis Kanya- of detention. Walang So, excuses, no what is excuses. the Sinabi law niya lahat. and what is the crime Na-record dyan sa television, that I na-record ng committed? ICC. Kaya yung mga sinasabi ni Digong ngayon ay ginagamit ng ICC sa kanya. Kaya ang isda, sobrang matabil ang isda gumaganon yung bibig ng isda Walang tigil yung bibig ng isda. Kaya ang isda nahuhuli sa bibig ang mga isda. Kaya si Digong yung mga bawal pinagsasabi niya katulad ng pumatay. Pumatay daw siya pinagsasabi niya yan. Kaya yan tuloy nagamit against sa kanya. Okay, ito na yung pagkatapos ng airport ay saan pa ba tayo pupunta? Kundi ito na naeksina sa Dahig. Ayan For all the whatever happened in the past. Okay, so ayan, sabi ni Digong siya na yung haharap Whatever front happened in the past. sa mga kasalanan ng PNP. Ako na So yung ito na, atin i-fast forward, narito na si Digong sa first appearance sa ICC na pautal-utal ang kanyang boses. Sabi ng karamihan, daig pa niya si Christopher De Leon sa acting. Ito, That's my first middle name is Orla. Surname is Duterte. Non ouverte. Je souhaite la... Good morning. President Your Honours, good morning. The list is correct. That's my okay, so ito na. Ito yung unang legal attorney ni Digong na palpakis, surname is si Salvador Medialdia. non ouverte. Walang alam pinagtatawanan lang doon. Walang alam sa President Your international Honours, law. good morning. The Iba list yung is doktrina correct. ng international law. Iba rin yung sa Pilipinas. Kaya kinuha nila BP Sara ang pinakamagaling na dating ICC judge. Walang iba kundi itong counsel nila ngayon na si Nicholas Kaufman. Si Nicholas Kaufman ay binabayaran daw yan ng 140 million pesos kada buwan para sa trabaho niya na idepensa si Digong. Ito yung defense counsel ni Digong. Lahat dayuhan yan ang membro diyan. Nicholas Kaufman, ang kasama niyan ay mga magagaling din na bayarang mga attorney. Alright, mga kababayan, ito yung dahilan kung bakit nakarating si Digong sa magandang lugar ng Netherlands, sa The Hague. Dahil nga doon sa nagawa niyang kasalanan sa Davao, 2014 to 2018 At hanggang 2018 lang kasi 2019 ay hindi na tayo membro ng ICC dahil tinanggal ni Digong ang ating membership. Pero hindi niya alam na alam ng ICC ang ginawa niya sa Davao, yung death squad. At hanggang 2018 nag-umpisa na sa Metro Manila. Yun lang yung mga kaso na kinakaso kay Digong. Yung 2014 to 2018. At hindi na kasama doon kasi wala na nga sa jurisdiction ang ICC nang matanggal ito sa membership ang Pilipinas sa membership ng ICC. Kaya hindi na nila covered yung 2019 hanggang sa pag-upo ni PBBM. Alright, so magpaalam na mga kababayan, pag-subscribe sa mga bago pa lamang sa channel. Malaking tulong. Maraming salamat sa aking avid followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.